ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa mundong ginagalawan ni Paulo, March, Jasmine, at Greg, may mga damdaming matagal nang ibinaon sa katahimikan ngunit ngayon, isa-isa silang muling lumilitaw. Kasabay nito ang mga sugat ng nakaraan, mga sugat na hanggang ngayon ay hindi pa tuluyang naghihilom. Araw-araw, sa loob ng opisina kung saan magkasamang nagtatrabaho sina Paulo at March, unti-unting bumabangon ang isang nakaraan na matagal nilang sinubukang takasan. Hindi man nila ito sabihin ng direkta, malinaw sa bawat sulyap, sa bawat pag-iwas ng tingin at sa bawat katahimikang biglang bumabalot sa pagitan nila na may mga damdaming hindi kailanman tuluyang nawala. Ngunit sa halip na magdala ng katahimikan, ang muling paglapit ng kanilang mga landas ay nagiging dahilan ng mas mabigat na tensyon. Parang bawat araw ay isang tahimik na laban, isang laban ng alaala, galit at panghihinayang. Si Paulo, na matagal nang nagpipigil ng galit at lungkot, ay hirap itago ang sama ng loob na matagal na niyang kinikimkim laban kay March. Sa kanyang isip, si March ang naging dahilan kung bakit tuluyang gumuho ang kanilang pamilya. Sa tuwing nagkakasalubong sila sa opisina, hindi maiwasan ni Paulo na maalala ang mga panahong buo pa ang kanilang tahanan. Mga panahong puno ng tawa. Mga panahong magkasama nilang pinangarap ang isang simpleng kinabukasan, lalo na para sa kanilang anak na si Jasmine. Ngunit ang mga alaalang iyon, na sana'y magpapagaan sa puso, ang siya pang lalong nagpapabigat sa damdamin ni Paulo. Dahil para sa kanya, si March ang pumili na ilayo si Jasmine sa kanya. Si March ang nagdesisyon na dalhin ang kanilang anak sa Hong Kong upang ipagamot ang karamdaman nito nang hindi man lamang siya kinonsulta. Nang hindi man lamang siya binigyan ng pagkakataong maging bahagi ng desisyong iyon. At sa tuwing bumabalik sa alaala ni Paulo ang sandaling iyon, muli niyang nararamdaman ang sakit ng isang ama na tila itinulak palayo sa sariling anak. Samantala, si March ay matagal na ring may sariling laban, isang laban na pinasa niya ng mag-isa. Ang desisyon niyang dalhin si Jasmine sa Hong Kong ay hindi bunga ng pagwawalang bahala kay Paulo. Hindi iyon simpleng kapritso. Isa iyong desisyong ipinanganak mula sa matinding takot ng isang ina. Sa bawat gabing pinapanood niyang nahihirapan ang kanyang anak, sa bawat sandaling naririnig niya ang mahihinang daing ni Jasmine, pakiramdam ni March, ay unti-unting nadudurog ang kanyang puso. Para kay March, iisa lamang ang mahalaga, ang kaligtasan ng kanyang anak. Kahit pa nangangahulugan iyon na kailangan niyang gumawa ng mga desisyong maaaring hindi maintindihan ng iba. Sa Hong Kong, araw-araw niyang pinapanood si Jasmine na lumalaban sa sakit nito. May mga gabing halos hindi siya makatulog. Nakaupo lamang siya sa tabi ng kama ng bata, hawak ang maliit na kamay ni Jasmine, habang tahimik na nagdarasal na sana ay gumaling ito. Sa mga sandaling iyon, si March ay hindi lamang babaeng sinisisi ni Paulo. Siya ay isang inang desperadong ginagawa ang lahat-lahat upang mailigtas ang kanyang anak. Ngunit dumating ang mga sandaling hindi na niya kayang tiisin ang nakikitang paghihirap ni Jasmine. Sa kabila ng lahat ng pag-asa, sa kabila ng mga pangakong ibinigay ng mga doktor, may mga pagkakataong tila, lalo lamang nahihirapan ang bata sa mga gamutan. Sa bawat pagluha ni Jasmine, sa bawat mahihinang tawag nito sa kanyang ina, pakiramdam ni March, ay parang pinipilas ang kanyang puso. At dahil dito, napilitan si March na gumawa ng isang mabigat na desisyon. Iuwi si Jasmine sa Pilipinas. Sa kanyang paniniwala, mas makabubuti para sa anak na mapaligiran ng pamilya ng pagmamahal, kaysa manatili sa isang banyagang lugar kung saan tila lalong lumalayo ang pag-asa. Ngunit hindi inasahan ni March ang magiging reaksyon ni Paulo sa kanyang pagbabalik. Nang makita ni Paulo si March at si Jasmine na bumalik sa Pilipinas, hindi saya ang unang sumibol sa kanyang puso. Hindi ginhawa, kundi galit. Galit na matagal nang kinikimkim at ngayon ay tuluyang sumabog. Para kay Paulo, hindi lamang siya ang hindi nirespeto ni March sa desisyong ginawa nito. Pakiramdam niya ay binaliwala rin ang buong pamilya nila. Lalo pang nag-alab ang galit ni Paulo nang maalala niya si Greg. Para kay Paulo, hindi lamang siya ang dapat sana ikinonsulta ni March. Dapat ay pati si Greg, ang taong matagal nang naging bahagi ng kanilang pamilya, ang taong tumulong sa maraming mahahalagang desisyon sa kanilang buhay. Sa mata ni Paulo, ang ginawa ni March ay isang malinaw na pagbaliwala sa kanilang lahat.
At sa bawat pag-uusap nila, lalong bumibigat ang mga salitang binibitawan ni Paulo. May mga sandaling gusto sana niyang itanong kay March kung bakit kailangan nitong harapin ang lahat ng mag-isa. Kung bakit hindi siya isinama. Ngunit sa halip na mga tanong galit ang lumalabas sa kanyang bibig. At sa bawat salitang iyon, lalong lumalalim ang sugat na matagal nang namamagitan sa kanila. Si March, sa kabilang banda, ay tahimik lamang na nakikinig sa mga akusasyon ni Paulo. Makikita sa kanyang mga mata ang matinding pagod, ang pagod ng isang taong matagal nang lumalaban. Hindi lamang sa mga pagsubok ng buhay, kundi pati sa paghusga ng mga taong minsan niyang minahal. May mga pagkakataong gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipaliwanag kay Paulo ang lahat ng pinagdaanan nila ni Jasmine sa Hong Kong. Ngunit sa tuwing bubukas ang kanyang bibig pinipili niyang manahimik. Dahil alam ni March na ang sakit na nararamdaman ni Paulo ay hindi mawawala sa isang paliwanag lamang. Habang lumilipas ang mga araw, lalong nagiging komplikado ang ugnayan ni Paulo at March. Sa opisina, kailangan nilang magtrabaho ng magkasama. Kailangan nilang mag-usap tungkol sa trabaho. Kailangan nilang magpanggap na parang maayos ang lahat. Ngunit sa likod ng bawat profesional na usapan ay may mga titig na puno ng tanong. May mga katahimikang mabigat sa pakiramdam. At may mga damdaming matagal nang sinusubukang itago. Sa gitna ng lahat ng ito ay naroon si Jasmine. Ang batang naging sentro ng kanilang mga desisyon. Ng kanilang mga sakripisyo. At maging ng kanilang mga alitan. Sa bawat pagtingin ni Paulo kay Jasmine, nararamdaman niya ang sakit ng mga panahong nawala sa kanya, ang mga panahong hindi niya nakasama ang kanyang anak. Samantala, si March ay patuloy na nagbabantay sa kalagayan ni Jasmine, dala ang takot na baka muling bumalik ang sakit ng bata. At sa anino ng lahat ng pangyayaring ito ay si Greg, tahimik na nagmamasid sa unti-unting paglapit at paglayo ng mga taong minsang naging isang pamilya. Alam ni Greg na may pinanggagalingan ang galit ni Paulo. Ngunit naunawaan din niya ang desperasyon ni March bilang isang ina. Habang patuloy na umiikot ang kanilang buhay sa pagitan ng trabaho, pamilya, at mga sugat ng nakaraan, nananatiling bukas ang isang tanong. May pag-asa pa bang maibalik ni Paulo at March ang dati nilang samahan? O tuluyan na bang naging hadlang ang mga desisyong ginawa nila para sa kapakanan ni Jasmine? Sa bawat araw na nagkakasama sila, sa bawat salitang nasasabi at sa bawat katahimikang hindi mabigkas, tila papalapit ng papalapit ang sandaling kailangan nilang harapin ang tunay na damdamin sa kanilang mga puso. Sa mundong ginagalawan ni Paulo, March, Jasmine, at Greg, may mga damdaming matagal nang ibinaon sa katahimikan, ngunit ngayon, isa-isa silang muling lumilitaw. Kasabay nito ang mga sugat ng nakaraan, mga sugat na hanggang ngayon ay hindi pa tuluyang naghihilom. Araw-araw, sa loob ng opisina kung saan magkasamang nagtatrabaho sina Paulo at March, unti-unting bumabangon ang isang nakaraan na matagal nilang sinubukang takasan. Hindi man nila ito sabihin ng direkta, malinaw sa bawat sulyap, sa bawat pag-iwas ng tingin at sa bawat katahimikang biglang bumabalot sa pagitan nila na may mga damdaming hindi kailanman tuluyang nawala. Ngunit sa halip na magdala ng katahimikan, ang muling paglapit ng kanilang mga landas ay nagiging dahilan ng mas mabigat na tensyon. Parang bawat araw ay isang tahimik na laban, isang laban ng alaala, galit at panghihinayang. Si Paulo, na matagal nang nagpipigil ng galit at lungkot, ay hirap itago ang sama ng loob na matagal na niyang kinikimkim laban kay March. Sa kanyang isip, si March ang naging dahilan kung bakit tuluyang gumuho ang kanilang pamilya. Sa tuwing nagkakasalubong sila sa opisina, hindi maiwasan ni Paulo na maalala ang mga panahong buo pa ang kanilang tahanan. Mga panahong puno ng tawa. Mga panahong magkasama nilang pinangarap ang isang simpleng kinabukasan, lalo na para sa kanilang anak na si Jasmine. Ngunit ang mga alaalang iyon, na sana'y magpapagaan sa puso, ang siya pang lalong nagpapabigat sa damdamin ni Paulo. Dahil para sa kanya, si March ang pumili na ilayo si Jasmine sa kanya. Si March ang nagdesisyon na dalhin ang kanilang anak sa Hong Kong upang ipagamot ang karamdaman nito nang hindi man lamang siya kinonsulta. Nang hindi man lamang siya binigyan ng pagkakataong maging bahagi ng desisyong iyon. At sa tuwing bumabalik sa alaala ni Paulo ang sandaling iyon, muli niyang nararamdaman ang sakit ng isang ama na tila itinulak palayo sa sariling anak. Samantala, si March ay matagal na ring may sariling laban, isang laban na pinasa niya ng mag-isa. Ang desisyon niyang dalhin si Jasmine sa Hong Kong ay hindi bunga ng pagwawalang bahala kay Paulo.
hindi iyon simpleng kapritso. Isa iyong desisyong ipinanganak mula sa matinding takot ng isang ina. Sa bawat gabing pinapanood niyang nahihirapan ang kanyang anak, sa bawat sandaling naririnig niya ang mahihinang daing ni Jasmine, pakiramdam ni March, ay unti-unting nadudurog ang kanyang puso. Para kay March, iisa lamang ang mahalaga, ang kaligtasan ng kanyang anak. Kahit pa nangangahulugan iyon na kailangan niyang gumawa ng mga desisyong maaaring hindi maintindihan ng iba. Sa Hong Kong, araw-araw niyang pinapanood si Jasmine na lumalaban sa sakit nito. May mga gabing halos hindi siya makatulog. Nakaupo lamang siya sa tabi ng kama ng bata, hawak ang maliit na kamay ni Jasmine, habang tahimik na nagdarasal na sana ay gumaling ito. Sa mga sandaling iyon, si March ay hindi lamang babaeng sinisisi ni Paulo. Siya ay isang inang desperadong ginagawa ang lahat-lahat upang mailigtas ang kanyang anak. Ngunit dumating ang mga sandaling hindi na niya kayang tiisin ang nakikitang paghihirap ni Jasmine. Sa kabila ng lahat ng pag-asa, sa kabila ng mga pangakong ibinigay ng mga doktor, may mga pagkakataong tila, lalo lamang nahihirapan ang bata sa mga gamutan. Sa bawat pagluha ni Jasmine, sa bawat mahihinang tawag nito sa kanyang ina, pakiramdam ni March, ay parang pinipilas ang kanyang puso. At dahil dito, napilitan si March na gumawa ng isang mabigat na desisyon. Iuwi si Jasmine sa Pilipinas. Sa kanyang paniniwala, mas makabubuti para sa anak na mapaligiran ng pamilya ng pagmamahal, kaysa manatili sa isang banyagang lugar kung saan tila lalong lumalayo ang pag-asa. Ngunit hindi inasahan ni March ang magiging reaksyon ni Paulo sa kanyang pagbabalik. Nang makita ni Paulo si March at si Jasmine na bumalik sa Pilipinas, hindi saya ang unang sumibol sa kanyang puso. Hindi ginhawa, kundi galit. Galit na matagal nang kinikimkim at ngayon ay tuluyang sumabog. Para kay Paulo, hindi lamang siya ang hindi nirespeto ni March sa desisyong ginawa nito. Pakiramdam niya ay binaliwala rin ang buong pamilya nila. Lalo pang nag-alab ang galit ni Paulo nang maalala niya si Greg. Para kay Paulo, hindi lamang siya ang dapat sana ikinonsulta ni March. Dapat ay pati si Greg, ang taong matagal nang naging bahagi ng kanilang pamilya, ang taong tumulong sa maraming mahalagang desisyon sa kanilang buhay. Sa mata ni Paulo, ang ginawa ni March ay isang malinaw na pagbaliwala sa kanilang lahat. At sa bawat pag-uusap nila, lalong bumibigat ang mga salitang binibitawan ni Paulo. May mga sandaling gusto sana niyang itanong kay March kung bakit kailangan nitong harapin ang lahat ng mag-isa. Kung bakit hindi siya isinama. Ngunit sa halip na mga tanong, galit ang lumalabas sa kanyang bibig. At sa bawat salitang iyon, lalong lumalalim ang sugat na matagal nang namamagitan sa kanila. Si March, sa kabilang banda, ay tahimik lamang na nakikinig sa mga akusasyon ni Paulo. Makikita sa kanyang mga mata ang matinding pagod, ang pagod ng isang taong matagal nang lumalaban. Hindi lamang sa mga pagsubok ng buhay, kundi pati sa paghusga ng mga taong minsan niyang minahal. May mga pagkakataong gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipaliwanag kay Paulo ang lahat ng pinagdaanan nila ni Jasmine sa Hong Kong. Ngunit sa tuwing bubukas ang kanyang bibig, pinipili niyang manahimik. Dahil alam ni March na ang sakit na nararamdaman ni Paulo ay hindi mawawala sa isang paliwanag lamang. Habang lumilipas ang mga araw, lalong nagiging komplikado ang ugnayan ni Paulo at March. Sa opisina, kailangan nilang magtrabaho ng magkasama. Kailangan nilang mag-usap tungkol sa trabaho. Kailangan nilang magpanggap na parang maayos ang lahat. Ngunit sa likod ng bawat profesional na usapan ay may mga titig na puno ng tanong. May mga katahimikang mabigat sa pakiramdam. At may mga damdaming matagal nang sinusubukang itago. Sa gitna ng lahat ng ito ay naroon si Jasmine. Ang batang naging sentro ng kanilang mga desisyon. Ng kanilang mga sakripisyo. At maging ng kanilang mga alitan. Sa bawat pagtingin ni Paulo kay Jasmine, nararamdaman niya ang sakit ng mga panahong nawala sa kanya, ang mga panahong hindi niya nakasama ang kanyang anak. Samantala, si March ay patuloy na nagbabantay sa kalagayan ni Jasmine, dala ang takot na baka muling bumalik ang sakit ng bata. At sa anino ng lahat ng pangyayaring ito ay si Greg, tahimik na nagmamasid sa unti-unting paglapit at paglayo ng mga taong minsang naging isang pamilya. Alam ni Greg na may pinanggagalingan ang galit ni Paulo. Ngunit naunawaan din niya ang desperasyon ni March bilang isang ina. Habang patuloy na umiikot ang kanilang buhay sa pagitan ng trabaho, pamilya, at mga sugat ng nakaraan, nananatiling bukas ang isang tanong.
May pag-asa pa bang maibalik ni na Paulo at March ang dati nilang samahan? O tuluyan na bang naging hadlang ang mga desisyong ginawa nila para sa kapakanan ni Jasmine? Sa bawat araw na nagkakasama sila sa bawat salitang nasasabi at sa bawat katahimikang hindi mabigkas tila papalapit ng papalapit ang sandaling kailangan nilang harapin ang tunay na damdamin sa kanilang mga puso. Ngunit kung ang paghaharap na iyon ay magdadala ng pagkakasundo o tuluyang paghihiwalay. Iyan ang mga pangyayaring patuloy nating dapat abangan sa mga susunod na kabanata ng kwento ni na Paulo, March, Jasmine at Greg. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at panonood sa masalimuot na buhay ng 4 na taong ito. Ang kanilang mga desisyon, ang kanilang mga pagkakamali, at ang kanilang mga sakripisyo ay patuloy na hubog sa landas na kanilang tatahakin. At sa bawat hakbang na iyon, mas lalo nating maunawaan ang tunay na bigat ng pagmamahal, ng pamilya, at ng kapatawaran.